Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, June 9, 2024. Nananatili nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong habagat na posible nga po yan makaapekto sa may parte ng Palawan, dito po sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Island, dito po sa Zambales, Bataan, Ilocos Region, Calabarzon, at natitirang bahagi nga po ng Mimaropa. At ilang bahagi naman ng ating bansa, asahan naman natin dyan yung localized thunderstorm o yung biglaang pagbuhos ng pag-ulan na may kasamang kulog at pagkidlat. At meron naman tayong minomonitor na low pressure area dito nga po sa eastern section ng Caraga region. At mababa naman po ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. Posible lamang po yan na paulan sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at ng Mindanao sa susunod na araw, at ito naman po ay posibleng malusaw din po kagad. Ayon naman po sa rain map animation natin, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, wala pa rin po tayong inaasahan na namang posibleng pagulan, at pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, sa may parte po ng Visayas at northern portion ng Palawan, meron tayong scattered rain shower. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin magkakaroon nga tayo ng mga tsansa o posibilidad ng pag-ulan sa may parte ng western section ng Luzon. Dito po sa parte ng Zambales, Bataan, sa may Metro Manila, sa Bulacan, Laguna, asahan din po natin sa Mindoro Provinces, Bicol Region, at maging sa may Visayas at Mindanao. May mga tsansa po, may mga posibilidad ng pag-ulan. Ito nga po ay light rain lamang yung ating mararanasan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, may posibleng malakas na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Cagayan Valley. Pero yung ilang bahagi ng ating bansa kasama ng Metro Manila, meron lamang mahina at katamtamang pag-ulan. At dito naman po sa may parte ng Mindanao, may chance rin po ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, dahan-dahan na nga po nahuhupa yung mga posibilidad na pagulan, asahan na lamang natin yung makulimlim na kaulapan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po June 10, asahan natin bumaba naman pa rin ang tsansa ng mga posibilidad na malalakas na pagulan. Pagdating naman po ng June 11, dito asahan natin yung kumpulan ng kaulapan na nakita natin sa eastern section ng Caraga ay posibleng magdala po yan ng mga pagulan sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng June 12, dito po mababa pa rin po yung mga tsansa ng mga pagulan na posible nating maranasan. Asahan lamang natin yung mga scattered rain shower sa mga lugar na dadaanan nitong habagat sa may western section ng Luzon, kasama na po dyan ang Palawan. Pagdating naman po ng June 13, dito nga po asahan natin, konti lamang din po yung daladalang ulan nung habagat, at ito nga ay posibleng umabot lamang ng 1 mm. Pagdating naman po ng June 14, dito po may mga tsansa ng mga posibilidad na may mga malalakas na biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pero ito nga po, puro panandalian lamang, hindi naman po siya masyadong magtatagal. Pagdating naman po ng June 15, dito po makikita natin meron na pong makakapal na kaulapan na posible naman magpaulan sa may western section ng Luzon at ng Palawan, at meron din mga tsansa ng pagulan sa may parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng June 16, asahan nga po natin na nakakaapekto pa rin yung habagat, pero hindi ganun kalalakas yung mga ulan na kanyang dala. Pero pagdating po ng gabi, alas 8 po ng gabi, ay meron pong tsansa ng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng June 17, dito po makikita natin yung makakapal na kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility
At pagdating po ng June 18, no, by June 18, asahan natin meron pa rin tayo mahihina at katamtamang pagulan. At dito nga po, meron pa rin makakapal na kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, wala po tayong minomonitor na posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Puro habagat lamang ang ating mararanasan at yung mga thunderstorm. Pero again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Lalo po meron tayong mga nakikitang possible low pressure area na mabuo dito sa may parte ng eastern section ng Visayas or ng Mindanao. Yan po yung mga posibilidad na ating imomonitor sa mga susunod na advanced weather forecast. Inuulit ko po tayo po ay laging tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.